in fairness sa Supreme Court, di ba maganda yon na bawat isang kongresista ay magte-take ng literacy test, IQ test, cognitive test, at saka question and answer test. Di ba maganda yon? Tama. Kung gano'n, edi i-require na natin yon sa requirement ng public office, di ba? Pero sa kasalukuyan, walang gano'n di ba? Wala yan sa konstitusyon, di ba? So, habang wala sa konstitusyon dyan, hindi pwedeng i-amend ng Supreme Court yung Constitution at mag-impose ng ganyang klaseng mga requirements. Kasi halimbawa, ito, pag binuksan mo na yung pintong yan, binanggit mo na kanina to, Sec Ronald, yung Chief Justice, kapag naglalabas ng desisyon, nag-i-issue ng certification yon na yung desisyon na ito ay na-reach through diskusyon, consensus, pinag-usapan, etc. Kung i-require na natin ng House na pag pumirma sila sa impeachment, kailangan nilang ipatunayan na talagang binasa namin to, tinignan namin yung ebidensya. What's to stop anybody else from insisting na yung Supreme Court din dapat patunayan nila na binasa nila lahat ng desisyon, etc. Kasi, unang-una, sa practical matter, hindi ko alam paano gagawin yun. Ano ba, ikuquiz mo? Yung mga congressman? Pumirma na nga Yun na nga yung kanilang certification So, anong gusto mo? Meron pang quiz. Bawat isang kongresista, tatawagin natin, may mga quiz, tapos pag hindi nila nasagot, hindi nila naintindihan yun. Di ko na lahat, di ba? Pwede ba parang battle of the brains na lang? Battle of the brains na lang. Battle of the brains. Yung mga senador na din, di ba? Questionin natin sa lahat ng mga batas na pinapasa nila, di ba? Naintindihan mo ba talaga to? Binasa mo, Ano ang ibig sabihin ng ganitong provision, etc. I mean, ang isang naman na nagbabantay tayo, pero at some point, kailangan nating hayaan yung mga institusyon na inatasan ng konstitusyon na ng ganitong klaseng trabaho, nagawin yung kanilang trabaho. Diba? At pagkatiwalaan na kaya nila na tama yung kanilang ginagawa. Kasi sa dulo, ang remedyo naman dyan, hindi natin gusto itong mga taon to, huwag na natin silang iboto dahil hindi nila alam yung ginagawa nila Ngayon, tatanungin nyo, paano pag yung Supreme Court hindi alam ang ginagawa? Di impeachment. Ito yung implication niya kasi ng Supreme Court decision no? Ganyan yung tingin sa mga congressman. hindi naman sa ganung kataas yung tingin natin sa kanila, pero yung Supreme Court decision parang gano'n, no? Hindi niya naman binasa yata yan Yun ang implication yan. Pero number 2, I'd like to respectfully disagree with our learned person of the law, si Attorney Barry. Importante talaga ang due process. Kailangan napakahigpit yan. Lalo kung si Sara Duterte ang pinag-uusapan. Parang wala namang magdi-disagree na hindi na importante ang due process. Pero ang due process, kailangan mo tingnan yung buong proseso. Diba? And bibigyan naman ng pagkakataon yung tao. Kaya nga gusto magkaka-trial Hindi naman as pag tapos na Kaya nga may trial Tama. Ito, nabanggit niyo yung trial. Tawag si Senator Edo. No? Ito. Puntahan natin yung sa parte ng desisyon ng Korte Suprema. Nakalagay dito, medyo, hindi naman sa nahulog ako sa upuan ko. No? Nakalagay kasi rito, the evidence should be sufficient to prove the charges in the articles of impeachment. Di ba kaya nga magta-trial? Exactly. Diba? Yun nga sa House. Sa House kasi, ang sine-check lang talaga, sufficiency in form and substance. Ibig sabihin, yung bang allegations na nilalaman ng impeachment na ito ay sapat, di ba? At nami-meet yung definition ng betrayal of public trust, high crimes, corruption, treason, etc. Bribery, yan yung And traditionally, ayon sa mga dating desisyon ng Korte Suprema, ang tanging makakapagsabi lang nun ay House of Representatives. Kasi sila yung binibigyan ng kapangyarihan sa konstitusyon Yun. So, ngayon lang ako nakakita ng ganitong level ng encroachment, I suppose, is yung tamang word. Diba? Kasi dati, meron deference Ito talagang, I don't think meron pang deference dito. Parang dinikta na talaga. Ito, kailangan yung gawin. Pero Barry, kung may mga ganyan ng encroachment, may ganyan ng abuse ng power sa judicial review, siyempre may pinanggagalingan yan. Dahil I presume, hindi naman ganun kabobo yung mga justices na yan. Ibig sabihin, alam nila yung kanilang ginagawa. No? So, anong pinaguhugutan yan? Yan ba ay dahil sa sinasabi ng iba
na doon sa 13 na bumoto unanimously ay 12 ay appointee ni Duterte. Yung Grabe ba naman kayo. Meron bang basihan yon? No? Hindi Wala naman, no? Yan ba ay may mga kumausap pa sa kanila para hindi siya umabot sa Senado, para hindi malagay yung Senado sa dami people, if you don't situation? Tingin ko hindi naman, no? Tingin ko rin hindi. Oo, kaya saan ba sila naggagaling? Yan ba ay bahagi ng isang conspiracy na nagsimula dun sa delay, dun sa forthwith, no? Na nagkakaroon ngayon ng lohika yung forthwith, na kaya pala yung delay ay para makahabol ang Supreme Court, yung decision ng Supreme Court. Yan ba ay bahagi ng ganong klaseng conspiracy? Tingin ko hindi naman. Dahil abogado ako, 'di ba? Ang tinitirang kong mundo ay lahat ng mga mahistrado ay marangal, sumusunod sa batas, tinatangkilik ang konstitusyon. Lahat ng senador, pag nagsalita sila, yung hugot nila galing sa kanilang taus-pusong pagkakaintindi kung ano ba talaga ang responsibilidad nila sa ilalim ng saligang batas. So, yan ang aking tanaw. Attorney Barry, pero dahil ikaw abogado, kami ni Senator Edu, abogago lang. Pwede kami mag-speculate. Sige, ako. Hindi, naniniwala ako. Hindi ganun. Tayo, Christian, hindi tayo pwede ma-disbar. Oo, hindi kami ma-disbar eh. Kumbaga, nothing to lose. Ang disbarment, aakyat sa Supreme Court eh. So, tinignan ko yung mga statement ng mga House members na abogado at hindi abogado. Kita mo yung linya eh. Yung mga abogado, hindi directly kinikriticize yung Supreme Court decision. Sinasabi lang nila, hindi lalabas ang katotohanan dahil sa nangyaring desisyon na ito, nagbinatay sa technicality. Ayan. Pero yung mga hindi abogado, madilim na araw to para sa demokrasya. Parang kanina si Attorney Abante, guest namin, kahit anong begging the question ko, kahit anong provocation ko, sagot niya ay, hindi ko pa nababasa. Pero ako sigurado ako, in the next few days, weeks, magiging topic ng madaming analysis at dissection itong Supreme Court decision na ito ng mga law professor at mga law faculty sa Pilipinas. At ako, actually, naglo-look forward ako sa mga magiging assessment dito. Kasi talagang landmark siya in the sense na talagang panibagong constitutional perspective on impeachment ang inintroduce niya. Yeah. So, di ba may isang elephant in the room na dapat din pag-usapan? Will this trigger unrest? Will this trigger disenchantment with the few remaining weak institutions in our society? No? Parang ngayon nga parang wala nang nagdi-discuss ng SONA eh. Parang nag-uudok ka. SONA. Nag-uudok lang to, nag-uudok. No, parang SONA wala. Ang tanong kasi na yan ay depende kung tingin mo yung 66% na nagsabi na gusto nilang harapin ni VP Sara Duterte yung mga charges sa kanya sa isang impeachment trial ay magta-translate actually into some kind of action. Kasi obviously, dahil sa nangyaring yan, at the minimum na delay mo ng ilang buwan. Diba? Kasi nga, technically, pwede pa naman nilang i-refile sa February. Although yung pa yung isang nagtataka ako, bakit February 6 yung cut-off? Medyo weird din yung part na yun ng desisyon. Hindi, kasi yun daw yung nag-adjourn yung di ba? Yung... Oo nga, pero ito lang ang pananaw ko dyan, di ba? Sabi nila, okay, ang dating rule, Francisco, ang initiation ng impeachment nagre-require na final, in-endorse, ni-refer sa committee. Di ba? Yun yung tatlong kailangang present. Sabi nila dito, pero pag hindi inaksyonan, hindi na refer sa committee, na endorse lang. Tapos nag-lapse yung session na hindi na aksyonan, then consider dismissed. At bibilangin namin yung initiation from yung date ng dismissal, 'di ba? So February 5. Pero ang tanong ko, final yung pang-apat na complaint February 5 So ibig sabihin na file na yon bago nag-lapse, 'di ba? Bago nag-adjourn. So nauna yung filing doon sa initiation ng tatlo according to yung definition ng Supreme Court.
So paano ka mababar ng isang bagay na hindi pa nangyayari? Kasi same day yun eh. End of day, yung de facto dismissal in effect. Diba? According dun sa reasoning ng desisyon. So ako, kaya nga sabi na, February 6 ang next opening. So, paano nangyari yun? paano mababar ng isang bagay na hindi pa nangyayari yung impeachment complaint na in-endorse ng 217 on the same day? Hindi ko maintindihan. Kung iba kaya yung impeach official dito, hindi Sara Duterte, aabot kaya tayo sa ganitong punto, isang katutak na dribbling sa House, isang katutak na delaying tactics, tapos eto merong ganitong desisyon, merong overreach na binabanggit ninyo kanina. Ano ba si Justice Edu, siya yung na-impeach. Tingin ko matagal na natanggal yan sa posisyon. Guilty yan. So nag-impute ka na ng malis sa Supreme Hindi Court? Hindi, nagtatanong lang ako. Ako nga, naniniwala ko talagang pinagbatayan nila yung batasan talaga. Yung kanilang interpretasyon sa konstitusyon. Kasi naman itong mga kongresista hindi yata binasa yung kanilang mga nilagdaan.